Visually appealing. Love you. Validity. Value. Okay. Next. Crocodile. Next na. Crocodile. X-ray. Next. Next. Feeling guapa. Feeling guapa. Another. Oxygen. Open. Tingnan ko. Ayun. Food. Oh, picture. Ragungan mo. Sige, one. Ano ba natin? May pa siguro mo ba? Para sa mga sinuunan hindi pa. This is the club game. Saving. Legit. You're not worth. It's the club game. Say like. Legit. Open. Boring. Live show. Tama na. Ang last word nyo, ang last word, you're not worthy. Ano? Okay? Soluble. Saving. 1, 2, 3, 4. Legit. Boring. Live show. Tama na. You're not worthy. Energy. Energy. Last. This is the club game. Cellphone mo, nagtugod. Pansitonon. Space. 5. Food. Mansaka. 5. Spin. Cellphone mo, nagtugod. Pansitonon. Pan. Danyaka. Spoon. Spoon. Anong winner kay ang So, nanuman Sorry, ma'am. Sige, go. So, ano ba yung natapos na po?
Kung tambo ka, kaya hindi kayo kadali. Kung nawong kayo, kung tapat. Kaya ang pat, may mag-score mo na din. Yes, okay, so fats are also called lipids. Ano siya? Are one of the major nutrients in food no? That pang in food nga ka ng ano ganit kanong taga-ataw? So, fats are important because they provide energy to our body just like Mr. Maluya said about Mr. Yes, so in fact, ang fats ay nag-give siya 9 calories no per gram which is higher siya compared sa kanang kuwan sa carbohydrate o sa protein which ang carbohydrate o ang protein ay 4 calories na per gram ang iyang mahatag. So, and another function of fats is that they help our body know in some important one vitamins like A, D, E, and E. So, and also kanang fats are kanang mga important siya flavor and texture of food which is why na kanang kanang mga foods ay mas labi siya kung na siya kanang yes, miss? Yun. Kung kayo mo, malasahan, may kaya, yes, correct. So, in food microbiology, ang fats are kanang importante siya because they can affect growth of microorganisms. So, which can influence sa kanang quality sa food o sa shelf life niya. And next, if we have the properties of fats. So, unsa may mga properties of fats? Do you have any idea of the mga properties of fats? No? Unsa man? Wala? So ang properties of fats are divided into two siya. Ang physical fats o ang chemical. Right. Ano siya? So, and these properties, it helps us understand kung how fats behave sa food o sa kanang during mag-food gani. So, first property is solubility. So, red, this red is gana. Solubility in fats,
Oh, na causes sa dana kaya na may farming na spot. Yes, Mr. Office Guest. Sorry. Sorry lang. Yes, let's repeat. About that day when the spirit ko kaya nag-order niyo kasi trip ko na nag-order dito sa mga nagput ka na din na murag ang meat gani sa wala to kay staff na nila para sa research kung gani kayo kapag buwan sa pizza kay wala pa kayo magbilit pa pizza ba kapag sinusuko ko wala na din sa akin ang nila ako buwan kay na kaso na to kay sour dough no lagi naman kayo ang namin kami ang kuha man namin man doon May nalog yun. May nalog yun. May party ako. So, ang cost ko wala na kay prag na expose na isa sa panahon. For example, iba din sa ito na kuwan sa Twitter. Yes, ano siya? Next is hydrolysis. hydrolysis breakdown of fat by water or enzymes produces free fatty acids. So, it is a chemical reaction where fats are broken down by water, sometimes with the help of enzymes of mga microorganisms. So, and also most of these process that can happen naturally. Most of the like, just like most of the gusto kayo kanina expose, most na kayo tayo po sa air, and input products ang hydrolysis is may affect the taste, no, ang smell sa mga food. Next is hydrogenation. Mr. Hydrogenation. The process of adding hydrogen starts with So hydrogenation is a chemical process where hydrogen is added to liquid or silver to make input. So example na lang kay kaya yung mga trans fats, yung mga processed foods, mga kanang sila ikutan natin ito para mag-hugay or kanang pwede siya kanang kadya ito kanang yan na siya. And also, for example, nakatungkuhan ng margarine, it produced siya through the process of hydrogenation ng food oil. So, ang katungkuhan, kanang mawali ng process mo para kanang ma-improve ang texture sa kanang shelf life, no? Kanang shelf life niya. Kanang pwede ka, di ba?
Diet. So, Last, source, vitamin, source. So, especially ka ng mga vitamins na mga fats soluble, no? Sa mga vitamins na mga amido fats, kaya para ma-absorb sila properly in our body. Vitamin D. Itong naatong di makita yun. Vitamin D, vitamin E, and E. Very good. Ano siya ang mga vitamins? Nag-need na siya, oh, para Observe. absorb the vitamins. Tapos, kahit without fat, hindi na sila mag-function sa atong body. So now let's proceed to the negative effects. Pero, tingnan natin na excessive. May haba na ang problema ko, nadugda na atong intake na fat. Kung madugda ang intake ka fat, nanong mo hitabo? Primero, obesity. Manako, yun. Especially nandun na kung yung intake ng mga fat, kanang yung may na mga pati na kayo na ganit siya bonus sa kanang mood, kaya kaya mag-born sa inyong lawas. Sunod, makakontrol na siya high cholesterol. Particularly ka ng mga saturated and ng mga trans fat, kaya po tayo saturated. Sabi na sila, no? So, makalin na sila blood arteries. So, when the arteries are blocked, sa may wala po? Heart disease. Na siya ang heart disease. Lastly, kung excessive blood accumulation, can increase the risk of diabetes. Very good, children. So, muna siya. Okay, so mag-next na siya ang insulin resistance. So, overall, ang fat, really good siya. Hindi siya bad. Hindi siya bad. May wala siya problema sa adlaw. Excessive. Very good. Very good, Lele. Tayo. Now, let's proceed to the fats and microbiology. So, sa fat microbiology, importante tayo sa mga importante, ang water. Lalo importante ang water, gitapik na siya sa group. Microbial growth. Maka-affect ko na siya sa microbial growth. O, diba? Kaya naman, una, ang water ay low water content and fats. Masabot, maka-slow na siya sa microbial growth. Tumakas. Pero, makadaog gihapon ang still mas spoil na gihapon siya, but in other reasons. Sa mga unang result, rancidity or oxidation. Para kami mga knowledge about rancidity or pamilya ako sa rancidity. So, rancidity is a chemical reaction. Sa naman natin may ako kung may rancid na ang fat. Malimaw siya, no? Dahil may kalunod siya kung ang fat ay ma-expose sa lingin. Sa oxygen, sa heat, journalist, o sa light. Like for example, ang butter, kung hindi na siya dahil hindi mo ma-shoot sa ref, nanong may tawag sa butter? Malanay, nanong ba? Yes. Possible. Mukha siya ang sulahin na ang inyang lasa. And also, ang mantika, kung sige ano may galit ng pito, nanong may tawag sa bula? May lagi ang color sa mga tapos yung color. Super. Ano ba? May mga unpleasant smell for that. So, mga siya, nga bisan ganing, why bacteria still madaot
Good, ang tawag sa food. Like for example, ang milk na na-contaminate. So, bisan ka na ang milk na sure na siya sa red, kung na-contaminated na siya, malaog gihapon na ang milk. So, no, ang kanang cheese food na na-over, nated. So, hindi natin makita na bisan low water low water siya, malaog gihapon siya through kung na siya ay moisture, kung na-moisture na siya gamay or na-mix with other food na siya. So, pwede gapon na siya kung na siya gamay moisture no, kung na-mix na siya mga another food. So, pwede gapon na siya mapikon sa microorganism. Now, the analysis of fats in food. So, naamay kwan, pinamay mga sitawag sa langit. Naamay sitawag na ay pinang mga scientist ba? Naamay food scientist. So, ako na sila naka-analyze kung anong tag-check kung okay pa ba ang food. So, naano na ginagawa? Una, check ang Acid value. okay, so what is acid value? Acid value measures free fatty acids. High value involves fat remaining na. Okay, so ang acid value ay check or i-measure niya ang free fatty acid. Kung taas na gani ang acid value, masabot? Na-breakdown na niya. So for example, ang mantika gani, magsigyan mo gani, isaka o itaas na na niya acid value. Kung taas na gani ang niya acid value, dali na na siya madaot o delikado na na siya gamiton sa negosyo. Hindi na siya delikado gamiton sa cellphone na sa negosyo. Next is the peroxide value. What is peroxide value in this side of the study? Peroxide value. Measures oxidation level. Okay, so what is oxidation? We talked about oxidation. Oh, saan na siya? Chemical reaction na madawat siya through air. Exposure sa air, sa heat, sa heat of light. Good. So, ang halaga niya ang peroxide value class, rancid na na ang iyang fat. For example, kanang old cooking oil na sa kalenderya na nalimango na, taas na na ang iyang
Food sa food. And also, gamit po din siya sa making of food industry para maibawan ang klase sapat na politika nito ng pwede gamitin. Get? Yes. Very good. So, ang importance in food industry. First, nalaksa food preservation. Sa mga food preservation? Preserve sa food. Para may bawaan kung saan pag-store sa pagkaon. And also, tatang development. Kung saan dapat ang gamiton o dili dapat gamiton. Dahil quality control. Sa mga quality control. Dahil ma-sure ang safety sa product. O ang preference storage, mga kaya natin mga landscape, ang atong food. Kung ang network drive, magdugay ang atong product ay hindi mas sa kadlaw maubos dahil na nimo ha. At nakatry na kasi may food, maubos kayo sa kadlaw. Yes. Nakatulog yan. Kaya kung bang nandun, hindi tayo na siya maubos in one day. So, nag-need na siya sa shelf life para magusta siya na siya sa alcohol. Ayun. But ayan, ay nanawin mga examples ng mga pagkaon na talaga yung full of fats na bigay kayo siya mga dabot. Pa. Wala mga bukas, inside, may years naman. Kaya mga for example, chicken paste. Bante mo ka na pinako may chicken paste? Kaya nakakal siya sa mga coffee. They have physical and chemical properties that affect food texture, flavor, and shelf life. However, improper storage can cause rancidity. In food microbiology, fats influence microbial growth and spoilage. Proper fat analysis ensures food safety and quality. Okay, nasaktan? Wala. Any question? Wala. Water purification. Violet reaction. Violet reaction. Okay, question. If one mo isa, then tawag ko. Depende lang sa uso na kung pa maging mo isa. How does low water content in fats slow down microbial growth? How does low water content in fats slow down microbial growth? Nasabdanan ka ha? How does low water content in fats slow down microbial growth? Ano kayo mga low water in mga slow down na siya sa microbial growth? Diba nagsulti na ko na ang microbial growth kay nag-need siya o water. Okay, dyan. Also siya kay, ang water is one of the factor why microbial growth mo marangan. Kaya ang mga bacteria ba yan, hindi na sila water para water may makaroon. So, sa fats, mura ilan nag-iipo ang mga microorganisms o water. That's why we slow down nila grow. So, nasabdan ba lang? Importante ba ang fats or hindi? Ano importante ang fats? Ay, na. Kung kaya ito sa katong nagbigat na ang bata lang ay pwede ito. Needed siya sa kanang mga sa bata.